Paladin. Okay? Okay. Okay, okay. Okay. Guys, hindi muna ako mapapansin sa comments ha. Magpo-focus muna ako sa tutorial. Okay? Guys, please ignore the language barrier if you are not a Filipino. Okay? Guys, first, itong character stats natin dito. Okay? Ang initial niyan, pag baguhan kayong Paladin, 99 to. Okay, reset natin for the science. Reset natin for the science ha. Ay, ito pala. Okay. Ito tayo dyan. Okay, pag baguhan kayong Sacrifice Paladin, nag-switch kayo from other class into Paladin. Ako personally, ito yung setup ko ha. 98 AG. Okay, 99 yan kasi plus 1. Lalagay ako ng luck at least 60 or 670. Okay. Again, may explanation yan guys ha. Wait lang. Bakit hindi full bit na dito? Ayan. Ayan yung initial na setup ko. Bakit? Okay, mayroong tatlong criteria si Daddy Eggsy about sa pag-uumpisa as Sacrifice Paladin. Okay? Pag galing kayo sa ibang class or beginner pa lang kayo sa laro, okay? Ang una nyong ita-target is 120k HP at least. Okay? That is decent. Decent HP yon para sa beginner, tsaka lumipat from other class. If hindi nyo pa na-hit yon, dadaanan natin mamaya kung paano nyo may-hit yung stats na yon. Okay? Okay. Pangalawa, attack speed. Ito yung isa sa pinaka-important na aspect ng Sacrifice Paladin, yung attack speed. Always dapat na-hit nyo yung 500%. Kapag baguhan kayo, kulang pa kayo sa cards, kulang pa kayo sa enchants at lahat, hindi nyo pa talaga may hit yung 500% attack speed. That's why max AG. Okay, kung makikita yung AG, okay, nag-a-add siya ng attack speed mo. Okay, kaya AG. Pag na-hit na natin yung 500% attack speed consistently, which is hindi siya realistic sa mga baguhan na, lalo na sa mga wala pang hinandang enchants, pwede tayong gumamit ng concentrated potion. Okay, personally, ito nakikita nyo, nakalagay siya sa akin as shortcut. Kasi nga, 7th day ko pa lang to from priest to sacrifice paladin. Okay, so kung may hit na kung hindi pa natin na-hit, pwede tayong gumamit nito, walang shame doon. Okay, at least na-hit mo yung 500% attack speed. Okay? After nun, ang isa sa requirement niyan para sa akin, based on my experience, 115 at least na crit. 115 at least. Okay? 115 at least na crit. Ang crit, guys, chance to deal crit. Okay? Chance to deal crit na multiply yan ng crit damage percentage. Okay? Isa yan sa kailangan. Bakit may luck? Bakit may luck, Daddy X? Kasi may crit yan. Okay? Alam ko meron siya binibigay na iba, but yung crit talaga yung tinitignan natin dyan. Kasi nga, pag baguhan ka, kulang ka pa sa cards. Okay? Kulang ka pa sa enchants. Okay? Kaya dapat, yun lang muna. At least 115. Okay? Yun yung important na stats para sa atin. Para naman sa mga hindi na beginner dyan, slowly magpapataas na tayo ng P damage percentage. Reminder, ang Sacrifice Paladin, ang damage natin nagagaling sa tatlong aspect. Okay? HP, crit, tsaka P damage percentage, tsaka flat P damage. Okay? Doon nanggagaling yung tatlo. I suggest, huwag kayong over-chase ng isang stat, tapos mapapabayaan nyo na yung ibang stat, like reduction, mga ganun. Again guys, sasabihin ko to ng paulit-ulit. Ang Sacrifice Paladin is a tank. Tayo lang ang tank class. Okay, huwag kayong maniniwala na tank ang Bard. Hindi tank ang Bard kasi walang taunt yun. Sa mga previous na naglalaro ng MMO, pag wala kang taunt, hindi ka tank. Secondary tank ka lang. Ang Paladin sa ibang laro, walang taunt, secondary tank lang sa dun. Okay? Sasalo ka lang ng damage pag hindi kayang saluhin ng main tank or namatay. Yun yung silbi na secondary tank lang ang Bard tsaka pare. Pare nga hindi ka considered as tank. Yung Bard yung pangalawa. Okay? So huwag nyo kakalimutan ng Sacrifice Paladin is a tank. Okay? Tsaka kung makikita nyo guys, ito guys, hindi lang to stats. Okay? May explanation to para yung mga nanonood dyan na hindi pa nila nagigets. Maybe nag-Paladin na kayo for a month tapos hindi nyo pa rin gets. Okay? Kaya ako sinasabi na hindi lang HP ang mahalaga sa atin. Kasi ang makapal na HP ng Paladin, it doesn't mean na makunat ka. Okay? Mas tumataas yung HP mo, mas tumataas yung damage mo, pero yung kapalit nun, mas malaki yung damage sa'yo ng sacrifice. Okay? Consistent yan. 500% attack speed, pumapalo ka ng max attack speed, tapos bawat palo mo may bawas sa'yo. Okay? So, hindi mako-consider ang HP build as a tank. Okay? Hindi ka tanky. Makapal lang yung buhay mo, and yung inahabol mo is yung damage. Okay? Okay yun sa PvE. Pero sa PvP, may nagmamatter ng ibang stats. Yun yung sinasabi ko, depende sa pinapalo. Okay? Yung dummy, wala yung PDF, wala yung mga reduction, wala mga ganun, hindi siya makatotohanan. Crit rest, cards na ganito. Oo, may silbi yun for testing. But for me, dapat nagtatry kayo sa arena. Okay?
Okay, yun yung sa stats natin. Again, guys, yung tinuturo ko dito, kung paano nyo babasahin kung nasan na kayo. Just to give you a hint, a gist, kung bakit ganun ako magturo. Kasi guys, example, na-hit nyo na yung 500% attack speed. Tapos magtanong kayo sa akin, Daddy XC, ano ba kailangan kong i-upgrade? Sasabihin ko attack speed. O 500% attack speed ka na eh. Paano pag sa enchant, nag-range boon ka pa rin? O hindi mali na. Okay? Tapos pag sinabi, ano ba kailangan ko i-chase na crit? Pag sinabi kong crit, tapos yung crit mo 150 something na tapos 50% na yung crit damage percentage mo, di mali na naman. 'Di ba? Guys, tinuturuan ko kayo ako, eto step by step to, i-upload ko to, walang umaapoy na mga walang mga edit na ganoon. Kung ano yung kailangan yung marinig, yun lang. Okay, nakikita nyo. Again, mababa to kasi hindi ako naka-PVP. Pero mababa naman talaga yan. Hindi pa siya ganun kataas. Again, yung mga paghuhugutan nyo yan, i-discuss ko mamaya. Or ngayon na, maybe pwede naman. P damage reduction, isa sa pinaka-important natin, M damage reduction. Okay? Pwede nyo kunin yan sa medals. Okay? Pwede kayong mag-focus dito sa charm. Okay, saka sa Tempest. Sacrifice Paladin, hindi ko to kasi na-discuss sa ibang sa ibang guide kasi walang papasok. Dito ko siya pilinano sa stats. Ang prayo natin, Heroism, para sa P damage percentage of flat HP. Perfect. Okay, hindi tayo gumagamit ng Bravery. Okay, kasi ang P-attack hindi nagmamatter sa Sacrifice Paladin. Oo, ang P-attack may dagdag na P damage, pero maliit lang na flat P damage yun. Kung di ako nagkakamali so negligible. Hindi siya kailangang habulin. Okay? Ang next nito, pag na-60 mo na to, sa mga spender dyan, I suggest, i-60 nyo itong tatlo. Kesa mag-over-ups kayo ng refine, no need yun. As long as nai-hit nyo yung divine armament effects nyo, okay na muna yun. Mag-focus kayo sa medals tsaka enchants. Okay, sa mga spender na nanonood, it's just me. Pero kung maniniwala kayo sa akin, walang malas dito. Okay, walang RNG dyan. Pag in-ups nyo, ups talaga. Direct sa account nyo. Okay, sa character nyo. P-damage reduction, hugot kayo dito. Pag na-60 nyo yan, I think around 15% up. I'm not sure kasi hindi ko pa na-60. Aray ko. Isa lamang tayong may hirap. Okay, kita nyo M damage reduction. Okay, isa yan sa paghuhugutan nyo. Okay, pangalawang pinaghuhugutan nyo ng stats. Again, nasa stats pa lang tayo, wala pa sa enchants. Itong feathers natin. Kung maniniwala kayo sa akin, iprayo nyo yung defensive status. Okay, may feather guide ako nito, may kita nyo naman doon. Pinaliwanag ko rin yun, connected din yan sa stats. Okay, may kita nyo, dito tayo humuhugot ng karamihan ng mga PvP natin. Okay, kasi dito, ang kagandahan dito, pwede kang mag-focus. Okay, pwede kang mag-focus. Bakit hindi tier 9? Kasi alt to dati. Okay guys, mamaya na ako Disclaimer lang, hindi pa tier 9 kasi alt to dati. Tsaka pari to dati. Okay, 7 day pa lang natin na Sacrifice Paladin. Pero yung main account ko, sinili ko tier 9 na. Okay, tier 9 na, perfect na rin. Hindi naman perfect, kasi ang perfect nito is light and dark. And explain ko na to done before, but isasabihin ko lang ngayon. Light and dark, Terra, Divine, tapos Virtue. Perfect PvP for me. Okay? And again, another video yon, panoorin nyo na lang kung bakit. Okay, doon kayo mahugot ng stats. Okay, marami pang pinaghuhugutan. Pwede kayong pumunta dito sa Mount, Equip, tapos sa mga barding, may kita nyo dyan, P damage reduction, PvP damage reduction. Again, ulitin ko sa inyo guys, pag may percentage, lamang yan kaysa sa flat ha. Okay, ito mga worth it habulin yan. Again, sorry, gumagawa lang ako ng paraan para makahabol yung pali ko. Okay, hindi perfect yung setup ko, pero perfect yan sa character ko. Pwedeng hindi yan applicable sa inyo, pero applicable yan sa character ko. Okay, kung nasan yung character ko ngayon. Compensation yan para sa mga wala pa ako. Okay, ito, nilagyan ko lang to muna, pero sa akin kasi, paniniwala ko, itong dalawa, dito ako nagpo-focus. Ito nilagyan ko lang, kaysa naman nakatenga yung medal ko, i-upgrade ko din naman yan soon, kasi silang tatlo yung kailangan ng Sacrifice Paladin. Okay, sa traits naman, para sa akin, clever, lovely, charisma, tsaka cute. Okay? Again, wag kayong mag-focus masyado sa nakikita nyo dito ha, kasi hindi akin to before. Itong account na to. Okay? So sinasabi ko sa inyo kung ano yung important. Clever, lovely, charisma, cute. Pag mamimili kayo sa apat, yung least favorite ko dyan is yung cute. Kasi flat HP lang yan, flat, okay? May mga mas malaki pang pagkukuhanan yan. HP percentage, over weight, over HP flat. Okay? Kung gusto nyo ng HP. Okay? Pwede mo yung i-give up para dito sa tatlong to. Okay? PvE, player versus environment. Yun yung pagkakaalam ko, pagkakaalala ko. I don't know if tama. Environment kasi hindi against player. PvP is player versus player. Okay? Okay, moving on. Yun yung stats. If hindi nyo mag-gets, ulit-ulitin nyo yung video. Ganun kayo dapat magbasa ha, ng stats. Kung nasan yung character nyo, huwag kayong maniniwala sa magsasap. Pag magtanong kayo, ano ba yung habol ko? Pwede kayang sabihan nun, pero dapat may explanation guys, bakit? Okay, and then sasabihin niya, nasa na ba? Ilan na ba yung attack speed mo? Ilan na ba yung... Kita nyo guys, hindi ko kinakahiya. Mababa pa yan kasi nga alt to dati.
pinapalakas ko lang. Na-solve na yung una kong account. Reminder lang sa mga hindi pa nakakapanood sa akin. So yun, since na-hit ko na yan, ang main preset ko ngayon, di ko pinangalanan, aray ko. Okay, tamad si Daddy Exy. Pero sa mga pinapilot ko, okay, alam nila yan, may mga pangalan yan. Okay, sa una account, tamad. Okay, hindi ko mapakita, ang tagal. Pero yung AG ko dyan is 90 na lang. Okay, nakalagay na sa bid. Pag na-hit nyo na yung 500% attack speed, pwede nyo namang hindi siya i-flat, okay? Kasi may buff pa yan ng priest tsaka bard. I'm not sure kung alin sa kanila, exactly. Basta may buff pa yan ng kakampi mo, pag na-hit mo na yon and gumagamit ka ng potion, bawasan mo na yung AG mo, lahat sila papunta sa bid. Same with luck, pag tumataas na yung crit mo, bawasan mo na yung luck mo, ilagay mo na sa bid mo. Huwag niyong kakalimutan na kahit sinasabi ko na huwag kayong mag-pure HP build, hindi ibig sabihin nun, hindi importante yung HP ha, baka ma-misquote na naman. Okay, HP is very much important. It's just that, ang tinuturo ko, huwag kayong mag-over HP na wala na kayong bitaw sa PvP. Sinasabi ko lang guys ha, okay, I hope kung mali man ako sa paningin nyo, you can skip this video. It's okay, I understand, baka nga mali ako. Okay, and then, skip na tayo. Again, ang tatlong ina-ups lang dito, AG, Beat, Luck. Okay? Mid-game tayo, lumalakas yung character nyo, pataas dapat yung beat nyo ha. Again guys, may ano lang dito, okay? Shoutout kay Idol Chin Valdez, sa kanya ko natutunan na maybe mistranslation to. Kasi hindi naman talaga totoo na every point ng beat 1% ng HP nyo. Minat na yan, napatunayan na yan, hindi totoo yan. Okay, kaya ang sinasabi ko, HP percentage over beat over HP pag nagpapalaki kayo ng HP. Okay, pinaka-important yung percentage, and then beat, and then yung flat HP. Okay? Okay. Okay, I think na-tackle ko na kung paano magbasa ng stats. It's up to you kung paano nyo iintindihin yung character nyo. Okay? Ito na yung main ko ngayon. Nakita nyo, papunta na paunti-unti sa AG. Sa luck, medyo bitin pa, kulang pa ako sa cards. But it is what it is. Kung nasa na ako ngayon sa character ko, only reset yan. Ang mali dyan, pag hindi kayo marunong magbasa ng stats nyo, nagsistay dyan yung stats nyo, sayang. For example, na-hit nyo na yung 500% attack speed, tapos hindi pa rin kayo nagbabawas ng AG, mali na yun. Doon na pumapasok yung mali. Kasi napanood nyo sa isang streamer, max yung beat, okay, kamusta yung ibang stats? Okay? Yun yung gusto kong maintindihan nyo ha, yung turo ko, pure inaral, walang nagturo sa akin masyado. Lahat ng streamer, pinapanood ko, I might not agree sa lahat ng streamer ng Paladin, and hindi talaga ako nag-a-agree sa karamihan sa kanila, but hindi ako nagpag-away sa kanila, okay? Pinapanood ko sila, may nakukuha akong tip, hindi ako nag-a-agree, i-content ko sa sarili ko yun, hindi ko sila i-mention. Okay, i-apply ko sa sariling character ko, yung tingin ko na tama. Okay? Okay. Okay, punta tayo sa enchants guys. Again, disclaimer lang, low spender lang ako, hindi ako bumibili ng Mora coin. Kung ano lang yung available sa akin na free, yun lang. Sa runs, sa Seni, pag may sobra akong gold, okay, pinapalo ko, but if not, wala, okay lang. Okay? Please disregard yung current na meron ako, kasi hindi ko sinasabing tama yan. Yung ituturo ko sa inyo, yun yung tama. Okay? Kung paano na naman magbasa ng enchants. Okay? Hindi sa kung ano yung tamang enchants, kung paano magbasa ng enchants. Okay? First na mali na mga beginner kagaya ko before, enchant lang kami ng enchant dyan kasi nga napanood namin doon sa content creator, dapat bit boost, dapat crit. Paano pag yung ini-enchant nyo walang crit? O, hindi naubos na yung Mora coin nyo. Okay? Basic lang siya guys, maliit na bagay, pero makakadili siya pag nagsayang kayo ng Mora coin. Okay? Very bottleneck, binibili. Okay? I hope I'm making sense here. Okay? Bago nyo i-apps, bago nyo i-enchant, silipin nyo muna yung enchantment. Ito yung mga possible yung makuha. Okay? Ano ba to? Sa mask, headwear to, di ba? Sorry. Okay, sa PvE, again guys, bear with me kasi hindi talaga ako nagmamind sa PvE stats. Ginagastos ko siya sa PvP. Okay, for me, ang pinaka solid dito is PvP technique. Okay, para sa PvP, huwag kayong maniniwala na HP flat. Okay, PvE yun. Okay, PvP technique talaga. Makakuha kayo ng PvP damage bonus, PvP damage reduction. Sa substats, yes, yun na yung kukunin nyo. Pwede kayong mag-AG dyan. Kaya nga sinasabi ko guys, unknowingly tumataas yung AG nyo dahil sa substats. Okay, so every week, I suggest, i-test nyo sa dummy. Pumalo kayo, if sobra-sobra na sa 500% tingin nyo, sobra na talaga sa 500%, bawasan nyo na yung AG nyo. Okay, connected to sa sinabi ko kanina. Okay, and then, ignore PDEF, not so much. Okay, not so much. Kasi nga, ang sacrifice tumatagos sa equipment-based PDEF. Basahin nyo yung sacrifice, tumatagos tayo doon. It's a good to have stat, pero hindi siya priority. Okay, tataas na lang yan on its own. And if magkulang man kayo, edi mag-enchant kayo ulit.
Okay, pero yung priority dyan is HP. Okay, HP pag PvP, pwede rin kayong mag-AGI, it's okay. Okay, yun yung tatargetin nyo dito sa headwear. Okay, next, pag PvE naman, kita nyo PvE, AGI, HP. Bakit? Inaabot ko yung 500% attack speed. Para mabawasan ko na dun sa main stats, malalaro mo na yung stats mo. Okay? Okay, punta tayo dito. Sana naman pinapakita nila kung anong part to. Faceware yata to, faceware. Okay, faceware tayo ulit. Okay, kita nyo mababa yan. It's okay. It's okay guys, kasi makatotohanan yan. Walang clickbait, walang ano. Okay? Tingnan nyo ulit kung anong meron dito. Guys, personally, hindi ako nagpi-PvE technique kahit PvE, ha? Hindi ako gumagamit yan. May makita man kayo niyan doon kasi sa pagpalo ko, accidentally may lumabas na PvE technique. Okay? Hindi tayo nag-ups niya na ang pinakamaganda dito is improve PDEF. For now, ha, guys, everything na sinasabi ko is subject to change. Depende sa nerf, depende sa adjustments. Okay? Guys, apologies sa mga hindi ko pinapansin na comment. This is a tutorial. Okay? Tutorial video to. After nito, sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Okay? This is strictly for enchantment and stats. Okay? I-upload ko to sa TikTok ko and sa YouTube ko. Abangan nyo. If andito ka ngayon sa live, manood kayo. May matutunan na kayo. I'm sure. Okay? PvP, improve PDEF. Bakit? PDEF, minumultiply niya. Again, guys, napaka-important ang mga percentage siya. Kasi yung flat PDEF mo, minumultiply niya by 2% to 4%. Okay? Habang tumataas yung enchantment level, tumataas ang substats, pati itong mga chances na makukuha mo yung gold, tumataas din yan. May mga tier yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Habang pinapalo nyo yan, lumelevel yan. Okay? Improve PDEF. Pag nakakuha naman kayo ng MDEF, still good. Itong dalawa, ang recommended. Ito, wag niyong pansinin yan. Okay? Pag mag-PvE naman kayo, good to have yung beat tsaka lang. Pareho silang important, in my opinion. Pero ako, more like sa beat ako mahabol. Kasi hindi ako nag-over-ups ng crit. Okay? Personal preference, pag naabot ko na yung 125 to 130 na crit, flat crit, okay na ako dun. Tataas na lang yan on its own. Okay? Kaya ang prio dito is vitality. Okay? Vitality or flat HP. Okay? For me, vitality pa din. Vitality pa din. Kasi ang vitality, guys, again, isa yan sa mga mali ng HP boys, ha? Akala nyo yung vitality dahil sa necklace, na over kayo sa vitality na HP lang siya. May mga ibang binibigay ang vitality. Okay, check natin ano pa yung ibang binibigay. Okay, HP, PDEF, base MDEF, tapos HP recovery. Okay, kaya sinasabi ko, beat pa din over flat HP. But that's just me. If tingin mo, mali ako, tama ka, do what works for you. From Carlos Agasio na linya, ginaya ko lang. Okay, gets? Move na tayo sa markwear naman. Okay, check natin ulit. Guys, hindi ko ito kinakabisado ha. Every time nag-e-enchant ako, nire-remind ko yung sarili ko. Hindi nyo kailangan kabisaduhin to lahat guys. Hindi to exam. Ang tinuturo ko lang paano nyo i-check. Okay, i-check nyo muna. Again, hindi ako nagpi-PvE technique. Personally, hindi ko kailangan yan sa Paladin. Okay, hindi ako masyado ma-PvE. At kung PvE naman, mas pipiliin ko pa yung flat HP kesa dyan. Tataas pa rin yung damage ko regardless. Kasi nga, sacrifice. Okay? Improve PDEF, improve MDEF. Okay? Ito, soon kukunin ko to. Honestly ha, hindi lang PDEF, MDEF, P damage reduction ang nagmamatter. In-explain ko to in connect sa GFR. Okay? Pag dumating yung pagkakataon na kailangan ko pang pataasin yung healing taken ko, pag feeling ko hindi na ako sustainable, kukuha na ako ng resilience. Okay? Sikreto ko yan guys na sinishare ko sa inyo. Nag-ups na ako ng resilience ha. Kahit 4 or 3 lang. Naglalagay ako dyan. Pag feeling ko hindi na ako nasusustain ng FS, darating yung time na yun na dahil sa palaki yung HP natin. Okay, and maybe magkakaroon ng mga nerfs and buffs. Good to have na meron kayong resilience. Pero for now, pwede nyong i-balance yan, okay? I-juggle nyo. I-test nyo sa PvP. PvP I don't care about PvE. Okay? I really don't care. Kasi nga, ang imamind lang natin sa PvE is yung hindi tayo mamamatay. Okay? May damage na tayo sa PvE. Huwag nyo nang i-over damage kasi hindi tayo DPS. If maniniwala kayo sa Paladin na DXC, hindi nyo kailangan pumalo ng 2M sa MVP para ma-TR nyo. Okay? Decent na yung mga 1M banda. Tapos sa inyo palagi yung taunt. Okay? Sa TON, kailangan buhay kayo. Napapansin nyo ba, Paladin ang kinukuha pag mahirap ang TON. Dalawang Paladin. 11 tsaka 12, or Paladin. Dalawa. Kasi hindi namamatay basta-basta pag mauna. Okay? Ang patay na character, hindi nagde-deal ng DPS ha. Always kong i-remind sa inyo yan. Kahit anong laki ng DPS nyo, kung hindi kayo sustainable, as a sacrifice Paladin, wala kayong silbi in the long run. Kasi patay ka eh. Paano ka magda-damage? Diba? Ang patay na karakter, walang DPS.
Okay? Hindi ko kayo ini-Islam, hindi ko kayo binabash. Realistic lang to guys, straightforward lang tayo. Okay, hindi ko sinasabing mali magpataas ng DPS. Ang sinasabi ko, i-balance nyo na nabubuhay kayo. Sustainability, kasi ang sacrifice itself, pinapatay tayo. Okay, binabawasan tayo. So to stay alive, to stay sa meta, to stay relevant, kailangan buhay tayo. Yun lang. Okay, sa mga nagpapali dyan, alam ko nagigets nyo yung sinasabi ko. Okay, again dito, improve PDEF for PVP or MDEF. Okay, itong dalawa. Resilience, good pa rin if tank talaga kayo. Pero for me, ito muna. For now, sa meta ngayon, ito muna. May GFR kayo, tinuturo ko Golden Foot Ring. Dalawa nun, plus 10% healing taken agad kayo. Tingnan nyo yung max dito, 4% lang. Okay, pag naka-GFR na kayo, pwede nyo nang laruin yung enchant nyo. Gets connected lahat yan, tol. Okay, after nun, substats, HP, or bit. Bit muna before flat HP. Okay, hindi rin bad ang luck ha. Again guys, remind ko lang, huwag kayo mag-over-enchant. Okay, ang nalalak lang dito, iisa lang ha. Okay, example ito, ilalak ko siya. Isa lang ang pwedeng malak. Okay, sa pagkakaalam ko ha, I don't know if may ibang ano. So baka maubos yung Mora coin nyo, kakahanap nyo ng ano, perfect Saki, PM mo ko. Okay, PM mo ko. Okay, so huwag kayo mag-over ano. Okay, move na tayo sa armor. Ito sure na ako nga armor to kasi armor naman talaga. Okay, dito guys, tingnan ulit natin. Again, hindi ko to kabisado. Okay, so sinisilip ko lang. Okay, again guys, darating yung panahon na sobrang naaasar na tayo sa mga crowd control. Again guys, hindi ako nag-aano nito, tong resistance boost, kasi nagpa-farm ako ng cards, immunity cards. Okay, again guys, may i-give up kang stats, bawiin mo sa iba. Ito, binabawi ko to sa cards. Nagpa-farm ako ng Diverucci, Guy Earth. Okay, hindi lang tayo all about damage, kailangan natin kumounter. Okay, again, as a tank paladin, guys, hindi ko sinasabing tank paladin. Kaya nga sinasabi ng iba, kaya nga, hindi naman talaga tank yung paladin na sacrifice kasi yung build nila HP, mali. Okay, mali. Nakikita ko binabash nila yung ano, huwag kayo daw maniniwala sa mga nagsasabi na tank ang paladin. Guys, walang ibang tank, paladin lang. Ang mali lang is yung build. Okay, ginagawa nilang glass cannon DPS. Again, walang mali doon. If gusto mong laruin yung go. Pero if gusto mong laruin yung role na sa paladin, ito na yun. Okay? Resistance boost for now. Nag-ups din ako niyan, tinatago ko lang. Okay? Vitality boost ang PvP dito, tsaka counter crit. Again guys, sa crit, hindi ako masyadong heavy sa crit rest for now, pero good to have siya. Pero ako sa inyo, vitality boost na tayo. Kasi hindi lang naman HP yun. Again guys, pag nasa loob tayo ng battlefield, specifically tanke ha, hindi ko pa alam sa iba, paladin, 500k na agad yan. Okay? So hindi yan nagmamatter masyado. Ang kinukuha natin dyan yung healing taken, kaya beat boost. Okay? Beat boost. And then, sa substats, again, beat ang pinaka-importante for me kasi def HP and all. Healing recovery. Okay? Pwede rin kayo mag-lock. Okay? Kung ano yung lalabas. Basta yung prayo nyo is beat, tapos max HP. Kung merong PDEF na lalabas, good. Hindi siya mali. Maganda rin siya. Okay, actually maganda talaga ang PDEF. It's just that, hindi tayo pwede mag-over enchant kasi isa lang yung nalalak. Mostly, yung nilalak lang natin is ito. Okay, yung mga gold. Pag yung substats, minsan, dyan na pumapasok yung RNG. Tsaka paramihan ng Mora coin. Okay, doon na pumapasok yun. Okay, punta tayo sa weapon. Ito na guys. Sa mga nagtatanong, Daddy Exy, ano ba dapat dito? Melee boon, superior crit, o range boon? Guys, tinuruan ko kayo magbasa ng stats. Okay? Depende if asan kayo sa character nyo. For example, ako ha, makatotohanan again. Saan ba yun? Or pinalitan ko na yung ano ko. Guys, may mga ganyan lang kasi lumalabas yan. Kinikip ko. Okay, para pag mag-change class ako na, someday, meron na akong enchant. Hindi na ako papalo. Okay, isa rin tip yan ha. Example, may super crit ka na 4. Gusto mong habulin yung range boon. Gumawa ka ng bagong preset. Doon ka pumalo. Same pa rin yung level ng substats noon, makakakuha ka ng gold, okay, preset. Pangalanan mo, okay, superior crit, pagpala din ako, or archer, nandyan ako. Yung Milibun naman, meron ako, if mag-change ako to LK, tama ba? LK, Sin X, Milibun. Hindi ko sure ha. Whitesmith, sure ako kailangan ng Milibun. Okay, isang tip na naman yun. Okay, dati naka-range boon ako dyan, kasi hindi ko na-hit yung 500% attack speed. Okay, range boon. Tingnan natin na bakit range boon. Kasi nga, yung range boon, attack speed percentage. Okay? So, nagko-contribute siya doon na ma-reach mo yung 500% attack speed. Okay, guys? Tapos, nai-hit ko na yung 500% attack speed, doon na ako kumukuha ng superior crit. Pumapalo na ako ng superior crit. Guys, hindi pa to perfect, ha? Okay, pero for me, kung nasan ako sa account ko ngayon, perfect na siya kasi superior crit, may attack speed pa. Okay?
Then, punta naman tayo sa akin. Hindi ko pa pala nakuha yung substats. Substats, hindi STR ha, mali yan. AGI, AGI for now. Okay, AGI ang pinaka-best dito sa base stats, AGI. Okay, AGI. Or pwede kayong attack speed. Ito ha, P-attack, no, mali yan. Hindi gumagana ang P-attack sa Sacrifice Paladin. Gumagana siya in a way pero negligible na. Kasi ang attack, ang alam ko, may bigay na P damage percentage. Okay? Ang kukunin yung substat dyan is attack speed or max HP. Okay? Yun lang yung may silbi dyan. Pag nakuha kayo ng STR, hayaan nyo lang muna, huwag kayong mag-over-ups, huwag kayong mag-over-enchant. It is what it is. Targetin nyo lang yung superior crit na kinukuha nyo tsaka yung range move nyo. Okay? Yun yung sa weapon. Shield naman tayo. Okay, ang ingay. Teka lang ha, ingay naman ng mga to. Nagpapataasan na naman kayo ng ingay. Yung mga binubuhat ko sa TON ang ingay. Joke. Joke lang. Joke lang. Love ko yan. Mga member ko yan. Guild leader nila ako. Binubuli ko lang talaga sila minsan. Ang ingay. Ito si Jom Sililodi ko to. Kaya naman din ng walang buwan pali. Nag-out topic na tayo. Okay, punta na tayo dito sa sa cloak. Sa cloak naman tayo. Silipin ulit natin. Okay. Tama to. Anti-M damage. PvP. Beat boost. Okay. Good to have yung counter crit. Para sa akin, itong dalawa yung best, tama yan. Pero soon, maybe someday, pag nasa malayo na tayo sa game, baka kumuha na tayo ng resistance boost. Okay? Depende. Pero sa patch ngayon, ito muna. Okay? Anti-M damage, saka vitality boost. Personally, kukunin ko yung anti-M damage pag siya yung lumabas. Okay? Kukunin ko yung beat boost pag siya yung lumabas kasi pareho silang tama. Kung makita nyo, reduction, healing taken, HP. Pipili ka lang. Again, kung nagkukulang ka sa M damage reduction, pwede ka mag-option sa anti-M damage. Sa PvP ha, PvP. Or pag feeling mo naman, hindi naman, pwede ka mag-beat boost. Pero ang pinakatama dito, anti-M damage ha. Anti-M damage, pangalawa lang si beat boost. Kasi nga again, sa arena, 500k ka na. Flat. HP ha, tumataas na lang ng konti yun. Okay? Hindi ko alam tumataas ba sa 500k ka nun. So, hindi na to masyadong tama. Okay? Pangalawa lang siya sa tama. Okay? Okay. Tapos dito naman sa base stats, vitality again or luck. Prio 1 beat, prio 2 bulak. Okay? Again, pag nakakuha kayo ng int, tas yun lang talaga yung lumalabas, don't be sad kasi ang int, in a way, hindi siya ganun kamali. Kasi MDEF yan. May bigay na MDEF ang int. Okay? Check nyo meron. Okay? Dito sa general stats naman, focus kayo sa max HP siguro, or flea. Personally, naka-choco ako sa PvP ha. Dalawang choco para sa flea. Sa mga hindi nakakaalam, ang flea sa larong to ay dodge sa ibang game. Okay? Dodge. Okay, ang flea sa larong to is dodge. Pero pag ang kina-counter nyo is, ito guys, sinasabi ko kahit paladin ako, pag ang kina-counter nyo is, paladin, huwag kayong umasa na mag-miss sila, hindi nag-miss ang sacrifice paladin. Okay? Okay. MDEF, HP, flea. Okay, bonus stats, HP. Yun yung mga tama. Huwag kayong magabol ng SP, sapat na ang Berit or Sohi. Okay? Tsaka yung buff ng priest. Sapat na yun. Hindi na kailangan yan. Okay, punta na tayo sa boots. Okay, taka lang. Naka-counter crit ako dito kasi wala akong pang-enchant. Taray ko. Pero okay lang yan. Okay. Dito naman, ang pinakatama dito again is anti-P damage for PvP. Priority 1, anti-P damage. Pangalawang priority, vitality boost. Dahil nga sa healing taken. Okay, kaya ko sinasabing silang dalawang pinakatama. And then dito, PvP damage reduction. Sinabi ko kanina sa stats, isa sa pinapataas natin is P damage reduction. Survivability is the key. Habang buhay ka, nakakatangke ka, napoprotect mo yung team mo, nakakadeal ka ng damage. Okay? Okay. Someday, baka umabol tayo ng crit rest, tsaka resistance boost, pero ngayon, hindi pa. Okay? Tapos dito naman guys, sa base stats, beat again, tsaka luck. Okay? Priority 1 vitality, priority 2 luck, and then max HP, flea. Good to have din yung crit rest ha, since hindi natin siya inahabol dun sa gold stats. Pag may lumabas na ganyan, hayaan nyo. Okay, kung ano yung lalabas. As long as alam nyo yung priority nyo, HP tsaka flea. Okay, HP tsaka flea. Sinasabi ko yung flea as a bonus. Kasi nga, ang flea nagmamatter din. Dodge yan. As a tangke, pag hindi ka nila matamaan, mas makunat ka. Okay? Okay. Punta tayo sa ring. Again, dito may nagtatanong. Magkakapareho yan ha. Magkakamuka. Weapon tsaka ring. Okay? Again, superior crit ka na pag nai-hit mo na yung 500% attack speed. Pag hindi pa naman, mag-range boon ka muna. Okay? Pag nai-hit mo na doon, tinetest mo, naka-range boon ka, so feeling mo sobra-sobra na talaga yung attack speed mo. Bawasan mo na, dito ka mag-umpisa, over sa stats ha, doon sa stats na ina-add, dito ka mag-umpisa sa enchant pumalo. Okay, pwede ka na mag-superior crit. Again, silipin natin if tama si Daddy X, okay?
Millibone guys, hindi ko to sinasuggest although may bigay siya kasi na P damage percentage. Pero for me, as a guy, again guys, bakit hindi nagmi-millibone si Daddy XC? Kasi hindi ako nag-i-squid cheat sa PvP. Nagigets nyo ba yung point ko? Guys, the way ako mag-build, pag may ginigive up ako dito, binabawi ko dito. Okay? Binabalance ko lang. Okay? Kasi minsan, yung mga 1% na yan, 2%, it makes all the difference. Okay? Doon nagkakatalo minsan ang magaling mag-build sa hindi marunong mag-build. Okay? Ang pinakaano ko dito suggested is superior crit tsaka range boon. Range boon is for beginner paladins. Mahit nyo lang muna yung 500%. Kasi yun yung pinakaano. Inom na akong tubig, aray ko. Someday, hindi ko gina-count out tong millibone na. It's just that sayang kasi, dalawang linya yan eh. Okay, dalawang linya. Ito rin, sinasabi ko lang naman kasi guys na range boon para sa 500% attack speed. Pero ang papatunguhan talaga lahat yan is superior crit. Sa build na tinuturo ko ha, kasi hindi nga ako naka-squid cheat. Hindi nga ni squid cheat. Okay? So someday baka mag-millibone din ako, we'll see. Okay? Pero sa build na tinuturo ko ngayon, superior crit. Dalawa lang. Okay? Kasi nga, limited ang Mora coins. It's better na pinag-iisipan natin lahat-lahat. Okay? Sa bonus stats, Agi lang. Hindi nagmamatter ang dex kasi P-attack yan, kung di ako nagkakamali. And then sa general stats, crit, habulin nyo, tsaka max HP. Itong bonus na sa max HP or hit, pwede na rin. Hit, it's okay kasi nga naka-Preoni ako sa PvP. Okay, ang Preoni, habang pumapalo ka, percentage ng hit mo nagiging P damage. Kung di ako nagkakamali basahin natin mamaya. Okay, same lang, parehong ring. Range boon for beginners. Pag nai-hit nyo na yung 500% attack speed, dahan-dahan na kayong mag-shift to crit, superior crit. Superior crit talaga ang end dito. For me for now, maybe someday magmimilibon ako, but for now, superior crit talaga. Okay, PvP ulit nito. Again, wag nyong i-mind. Naka-flat ako kasi nga PvE. Tsaka wala akong Mora coin. Okay? Dito, PvP technique will always be the best for PvP. Para sa akin Tsaka siya lang naman talaga. Okay, siya lang naman yung option. Kung hindi man siya, baka mag-flat na lang ako. Mag-flat AG na lang ako or kunin ko tong improve reflex. Kasi nga, naka-Preoni ako, tapos may flee siya. Pero napakalayo. Napakalabo. So, PvP technique. Okay sa PvP. Pag PvE naman, excuse me, okay, pwede kayo mag-flat na lang na flat HP na lang kayo dito, kunin niyo yung tatlong 530, o kaya naman, pag may lumabas na AG, good to have din yun. More AG sa enchants, hindi yun mali, okay, leverage yun, para ma-adjust mo yung stats mo, malaro mo na yung stats mo. Okay, pwede ka na mag-focus sa ibang bagay. Okay, last, costume. Okay, again, huwag niyong pansinin, may TK, aray ko. Okay, sa PvP technique will always be the best. Isa to sa mga pinakamalaking source ng PvP damage, saka reduction. Flat. Okay, ito. Ito yung isa. Okay, hindi ako nag-PvE technique. Never. Okay, yung pangalawang maganda dito sa PvP is improved PDEF. Okay, ito yung prio, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Mamimili na lang kayo dito kung nasan na kayo sa PvP stats. Okay? Yan lang. Baka someday mag-resilience tayo, we'll see. But I think pinaka-worth it dito is PvP technique, improve PDEF, improve MDEF. Okay? Tapos okay. Sa PvE naman, maybe mag-vit lang ako. Vit yung habol ko dyan, tapos max HP. Pwedeng flat, it's okay, hindi yun mali. Okay, kung ano yung lalabas, wag na lang mag-over enchant. Mag-focus kayo doon sa mga Pag nakuha nyo na yung PvP technique dito, tsaka tong dalawa para may option kayo, pwede na kayo mag-flat para sa PvE. Huwag nyo nang i-overthink, pag-focus kayo sa PvP. Okay? Okay. I think na ano ko lahat sa enchantments. Okay, ang sasabihin ko na lang sources ng Mora coin para sa mga beginners guys. I think yung mga alam ko kung di ako nagkakamali, Endless Tower every week, important na ma-level 6 floor 60. Okay, ano pa ba ang nagbibigay ng Mora coin? HHH, Helheim, which is di ko pa tapos. Okay, Mora coin. Yan yung alam ko na meron for now. Sa iba wala pa. I think wala pa. Okay, wala pang iba. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Okay, hindi ko masyado napapansin siguro. Okay, wala nga siguro. Yun lang talaga. And then, meron nun sa shop. Okay, gold shop. Again guys, bonus tip. Okay, Gcash nagbibigay. Check nyo yung Gcash nyo. Okay, sabihin, Daddy XC, paano magpaganda ng enchant? Check nyo yung Gcash balance nyo. Okay. Guys, sa mga beginners dyan, sa mga low spender, itong tatlong feathers ang binibili. Sinasabi ko to always sa guide ko para kahit ano yung mapanood nyo, mabili nyo. Okay?
Itong light and dark, day, night, time space. Ako, medyo ina-option kong mag-step away from day, night. Sayang na kasi siya for me. Ayoko sa feathers na yan, PVE. PVE. Okay, so nandito ako nagpo-focus sa dalawa. Binibili ko lang to ngayon kasi kulang pa ako sa feathers. Wala akong choice. Okay. May wala mabasa ako nakakatawang comment. Try ko muna hindi pansinin, okay? Baka mas biling ko pa to kaysa dito. Pero ngayon kasi masyadong behind sa feathers yung character ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. Okay? Sa mga nagwe-whale naman dyan, pag gusto nyo mag-ups itong dalawa, it's okay, it's up to you. Very optional. Pero para sa akin, ang nagbibigay ng pinaka sulit na top up is ito, Mora Coin, tsaka itong Fame Box. Fame Box number 1 for the win. Kasi sure yan walang RNG yan. Yung enchant, refine, may RNG pa yan. Ito, very optional for me, hindi. Pero pag marami ka namang gold go, may nabibili nito ha, may nabibili dito doon sa weekly na Seni. Okay, pero if feeling nyo na kailangan nyo talagang bilisan, bilhin nyo to. Bilhin nyo yung limit. Kaya naman, hindi naman siya mahal. I think 2,000. At 200 nga lang. Pwede nyo siyang bilhin actually. 3,000 lang. Okay. Kesa sa pagtitripan lang kayo ni Holgren. Try ko si Holgren. Kung pwede lang ipatumba si Holgren. Sino yung mga naglaro dito ng Nino Kuni, minumura nila lagi si Jabir. Dito naman si Holgren. Okay. Yun yung source. And then, hindi ako lalayo may sa topic. Punta tayo dito sa trade. Okay? Sources na lang to ng Mora ha, sa group. Always yung bibilin lahat to ha, lahat. Pwede kayong mag-option out dito sa purple. Ako personally, binibili ko yan. Okay? Meron kayo dito 1K na Mora coin every week. Okay? Connected pa din doon sa enchantment guide ko kasi nga ito yung pang-enchant. Okay? May isa pang source dyan nasa shop. Kung di ako nagkakamali, social shop. And then Mora coin. Ito sa guild. Which is hindi ko pa nabili, buti na lang ginawa ko yung guide. Ito binibili ko to ngayon kasi may narinig ako. Okay, meron ako narinig. Tapos binibili ko rin yung cobalt. Okay, honest ako dito ako yung binibili ko dyan yan. Yung iba, optional na lang yan, kayo na bahala. Okay, sa Union, check natin if may Mora. Meron din sa Union. Union guys, yan yung assist nyo. Pag tapos na kayo sa run, gawin nyo. Ang alam ko ang limit, kung di ako nagkakamali, 1K per day. Okay, imagine niyo if everyday na mamax nyo yun, marami kayong pambili. Which is sa akin, hindi ko siya na mamax. Okay, dito rin ako bumibili ng cards para sa TON. Ito, binibili ko dito. Dito ako bumili ng Mars 2. Nakabili ako dito. Ito, hindi ko to kailangan sa Sacrifice Paladin. Again, bonus tip na lang yan. It's up to you. Do what works for you. Okay? Dito na nagtatapos yung enchantment tsaka stats guide ni